Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 10 hanggang 17. Matapos ipahayag ng ating Panginoong Yesus ang talinghaga tungkol sa mga hasik, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkakaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkakaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa." Nagsasalita ako, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. At dito ay ipinaliwanag ng ating Panginoong Yesus kung bakit ipinapahayag niya ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga. Sapagkat ang talinghaga ay isang paglalarawan, ngunit sa likod nito ay may malalim na kahulugan. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, may mga taong hindi nakakaunawa sa malalim na kahulugan. Ang mga kahulugan ng mga bagay na kanyang inilalarawan. Ang ibig sabihin, kwento lamang, istorya lamang yung kanilang naririnig. Ngunit hindi nila nauunawaan na sa likod ng kwento o ng istoryang ito ay panawagan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo, gamit ang salita ni Propeta Isayas, "Makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makaranig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila." Para bang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na itong mga taong ito ay may tainga, ngunit ayaw makarinig. May mga mata, ngunit ayaw makakita. Ibig sabihin, ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang buhay, ang mga himala, pagpapagaling ng mga may sakit, ay malinaw ng mga palatandaan na siya ang isinugong Kristo, tagapagligtas para sa sangkatauhan. Ngunit para sa ibang tao, ito ay istorya lamang, kwento, sapagkat may tainga sila ngunit ayaw nilang pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. May mata sila ngunit ayaw talaga nilang tignan. Bakit? Naging mapurol na ang kanilang isip, sapagkat hindi na nila matanggap na ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos na isinugo para iligtas ang lahat, ang sangkatauhan. Bakit naging mapurol at hindi maunawaan ng mga tao sa panahon ni Jesus na siya ang tagapagligtas? Sapagkat sinusukat nila ang tao ayon sa mga panglabas na katangian. May pinag-aralan ba? May kakayanan bang pinansyal? May kapangyarihan ba sa larangan ng gobyerno o politika? At marami pang iba. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating na wala ng mga bagay na yon. Isa lamang siyang karpintero na lumaki sa isang nayong hindi kilala sa bayan ng Nazaret, at hindi siya nakapag-aral sa paanan ng mga guro sa Jerusalem, at hindi siya matanggap ng mga punong reliyoso sapagkat ang gusto nila ay isang istorya na likha ng tao. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay ng mga talinghaga, sapagkat itong mga taong ito na nag-aakalang alam na nila ang lahat, nasa kanila ang karunungan, bandang huli
ay hindi pala maarok ang totoong kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Akala nila matalas ang kanilang isip, ngunit sabi ng Panginoong Hesukristo, naging mapurol, sapagkat hindi nila nakikita ang pagkilos ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ay talinghaga lamang, paglalarawan, istorya o kwento. Ngunit sa mga inililigtas ng Diyos, ang mga talinghagang ito ay pagpapahayag ng mabuting balita, pag-aanyaya sa kaligtasan. Sa araw na ito, tayo ay manalangin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng tainga upang makarinig, bigyan tayo ng mata upang makakita, bigyan tayo ng pag-iisip na bukas sa panawagan ng kaharian ng Diyos, upang ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay hindi lamang kwento, hindi lamang talinghaga. Makikita natin sa lahat ng nangyayari at kaganapan sa ating buhay ang galaw ng Panginoon, ang kilos ng Panginoon. Hindi lamang istorya o kwento ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating buhay, ang lahat ng nagaganap sa nakaraan, ngayon at sa kinabukasan ay kasaysayan ng kaligtasan. Kasaysayan ng kaligtasan sapagkat pumasok sa kasaysayan ng tao ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sa mga anak ng Diyos na may pusong handang makinig at tumanggap sa mabuting balita, lahat ng nangyayari sa atin ay hindi talinghaga. Nauunawaan natin sapagkat may liwanag na dumarating mula sa kalangitan. Biyaya ng Diyos ang masalangit, ng ating Panginoong Hesukristo at sa tulong ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.